Radio Migrante every Sunday night from 9 to 10 p.m. on CHRY 105.5 FM. Magandang gabi po at kayo po ay nakikinig dito lamang sa ating Radio Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyo pong makakasama niyong gabi ay inyong tagapaglingkod na si Rhea Gamana at Ish Cabanya. Magandang gabi, Ish. Magandang gabi sa mga tagapakinig na Radyo Migrante dito sa Canada at magandang umaga dito dyan sa Pilipinas kung saan man kayo sa mundo at patuloy sa pakikinig dito sa Radyo Migrante. At ang napakinggan nyo kanina ay ang globalisasyon ng salidumay. At pinatutugtog natin itong mga culturally sensitive na mga music dahil ito pa rin ay buwan ng Agosto, buwan ng pambansang mga wika sa Pilipinas. Pero ito na yung huling linggo natin dito sa Agosto, no, Rhea? Pero patuloy pa rin tayo sa pagpupush, pagtulak dun sa sa kulturang atin. Kahit na nasa labas tayo ng bansa. Tama 'yun. At bago tayo magsimula ay papunta doon sa ating feature interview mamaya-maya lamang ay ipagpugay natin ang tagumpay ni Lilia Ordinario Joaquin na natanggap niya yung fax mula sa CIC sa Citizenship and Immigration Canada na manatili dito sa Canada at hindi na siya ma-deport. Last minute na yun kasi nag-empake na siya. Tama. May box na siyang balikbayan box na siyang papadala sa Pilipinas at huli ay binigyan na siya ng permit para manatili dito sa Canada. Exactly. Kaya mabuhay ka, Lilia, at mabuhay sa lahat ng mga migranteng patuloy na sumusulong at nakikibaka para sa karapatan ng bawat tao. So maraming salamat po at tuloy-tuloy lamang sa pagkilos. At so ngayong gabi, ang ating feature, ating pag-uusapan ay tungkol sa mga iba't ibang issue na hinaharap ng pambansang minorya o kung yung tinatawag natin na national minority sa Pilipinas. So ito po ay mula sa kasaysayan ni Macling Dulag. Mamaya malalaman natin kung sino si Macling Dulag. At sa ngayon, yung konkretong kalagayan ng mga pambansang minorya sa kasalukuyang henerasyon. So mamaya-maya maririnig natin ang tinig ng kauna-unahang igorot na siya po ang General Secretary ng National Council of Churches sa Pilipinas na si Father Rex Reyes. But bago po yan, news and headlines muna tayo, which is ako yata ang mauna. Pero dagdag ko rin lang doon, Rhea, kasi eksakto yun dahil bukas, August 25, ngayon ay August 25 na sa Pilipinas, ay araw ng mga bayani rin. Kaya maganda rin mapag-usapan itong mga bagay patungkol dito sa iba't ibang mga ethnic groups sa ating bansa. Exactly. So, ang unang news. Alright. So, Lilia Joaquin, ligtas na sa deportasyon mula po ito sa Toronto Star at Metro. Hindi na dineport noong Agosto 21, noong kamakailan lang noong Biyernes, at pinayagang pang mag-apply ng permanent resident status si Lilia Ordinario Joaquin ng gobyernong Canada. Ayon sa kanyang abogado na si Jennifer Stone, natanggap ni Lilia Joaquin sa isang fax na pinadala ni Chris Alexander, ang kasalukuyang Immigration Minister, at nakasa doon na pumapayag ang Canada na hindi na i-deport si Lilia Joaquin dahil umano sa exemption from deportation. Natanggap ni Joaquin ang magandang balita habang nag-iempake ito ng mga gamit na dadalhin sa Pilipinas. Sana nitong nakaraang Biyernes, Agosto 22 ang takdang araw ng kanyang deportasyon. Matatandaan ang 52 taong gulang na caregiver na si Joaquin ay hindi pinayagang manatili sa Canada kahit panatupad nito ang 2 taong residensya.
Ibinasura ng gobyernong Canada ang kanyang aplikasyon para sa kanyang permanent residency dahil sa pagtatrabaho nito ng walang papel. Tumanggap ng 2 taon mula 2007 hanggang 2009 ang paghihintay ni Joaquin para maaprubahan ang kanyang papel dahil sa backlogs sa Citizenship and Immigration Canada. Sa loob ng 2 taon ay walang trabaho si Joaquin, kung kaya napilitan itong maghanap buhay bilang caregiver ng walang papel. Ang sabi niya, in quotes, "Masayang masaya ako pati ina ang aking pamilya sa magandang balita ito sa akin. Ang lahat ay nagsasaya at nagpapasalamat ako ng lubos sa lahat ng mga sumuporta sa akin ang pagbabalita ni Joaquin." At sa susunod, dinampot na katribo party list ni Henasque Enriquez nakalaya sa bisa ng piyansa. Ito ay nagmumula sa karapatan. Pansamantalang nakalaya si Henasque Enriquez, pambansang ikalawang tagapangulo ng katribo party list, ng pangkalahatang kalihim ng kapungan sa mga lumadnong organisasyon sa Caraga o Kasalo, Caraga, pagkaraang makapagbayad ito ng piyansa. Kagagaling lamang ni Enriquez sa isang komperensya ng mga grupong laban sa pork barrel o Abolish Pork Movement o ABM at mga kinatawa ng mga masang organisasyon sa Caraga nang damputin at ikulong ito ng mga Philippine National Police officers sa Surigao City at ng Investigation and Detention Group o CIDG noong Agosto 22 dahil sa mga gawa-gawang 3 kasong pagpatay na isinampa sa kanya ng Philippine Army noon pang Marso 25 nung nakarang taong 2013 sa Regional Trial Court Branch 28 ng Lianga, Surigao del Sur. Mabilis naman agad na rumisponde ang Sisters Association in Mindanao o SAMIN sa pangunguna ni na Sister Noemi de Gala at Sister Stella Matutina nang sugudin nila ang Surigao City Criminal Investigation and Detention Group o CIDG kung saan dinala si Enriquez upang masiguradong ligtas ito sa kamay ng mga kapulisan. Ang sabi, ito ay isang malinaw na namang kaso ng panggigipit ng Estado laban sa mga progresibong lider at mga organisasyong naghahangad ng pagbabago ayon kay Nati Castro, pangkalahatang kalihim ng karapatan sa Caraga. Dagdag pa niya, ang mga ganitong gawa-gawang kaso ay hindi na bago sa Caraga. Napakaraming mga sibilyan, mga lider at kasapi ng mga progresibong organisasyon ang pinagbibintangan at sinasampahan ng mga kasong kriminal sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kagaya din ng nangyari kay Henasque Enriquez, walang due process na sinusunod at basta nilang hinhuli ng walang karampatang investigasyon at paliwanag at agarang kinukulong ng walang warrant of arrest. Ang kasong kagaya ng kay Henasque Enriquez ay patunay lamang na ang sinumang pumapanig sa mga maliliit at walang kapangyarihan sa lipunan ay tinatakot, hinuhuli at tinatanggalan ng karapatang pantao. Walang pinagkaiba ang Administrasyong Aquino sa mga nakaraang rehimen na walang katiting na malasakit sa karapatang pantao ng kanyang mamamayan. Ayon pa kay Castro. Zelda dismayado sa mahigpit na rekisitos ng Human Rights Victims Claims Board. Ito po ay nagmula sa Karapatan Press Release. Biktima ni Makoy noon, biktima ni Noynoy ngayon. Ito ang paglalarawan ng mga biktima ng batas militar sa kanilang kalagayan hinggil sa mga mahigpit na rekisitos na hinihingi ng Human Rights Victims Claims Board or HRVCB ng gobyernong Benigno Simeon Aquino. Sa isang panayam noong Agosto 19 sa mga biktima ng batas militar na sina Marie Hilaw Enriquez, ang chairperson ng Zelda at ang anak ng pangunahing nagsakdal laban kay Marcos na si Trinidad Herrera Repuno na isa sa naging saksi sa pagliliti sa Hawaii Court at ang pagbansang alagad ng sining na si Bienvenido Lumbera na tinanggal sa listahan ng mga biktima ng batas militar. Nagpahayag sila ng pagkadismaya at pag-alala sa sistema ng HRVCB para sa reparasyon at pagkilala sa mga biktima ng batas militar. Ayon kay Enriquez, personal niyang nakita ang proseso ng aplikasyon sa rehiyon ng Panay, Bicol at ang pinakahuli sa Hilagang Mindanao. Magulo, pabago-bago, arbitraryo at hindi nagsisilbi sa mga biktima. Dahilan ito upang ipahayag ni Enriquez ang kanyang pagtanggi na hindi na mag-file sa Claims Board. Napakaraming hiningi ng Claims Board na hindi naman na kailangan pa at talagang nakakagalit ng gusto, ani Enriquez. Ang mga biktima ay kinakailangan pang pumila na matagal para lamang makapag-apply. Biktima na nga, pinahihirapan pa, dagdag ni Enriquez. Ayon kay Enriquez, ang mga hindi na kailangan mapapeles gaya ng birth certificates, mga IDs na issue ng gobyerno at pati yung original na release papers
para sa mga iligal na nakulong noong panahon ng martial law ay mga rekisitos na hinihingi mula sa aplikante. Hindi ba nalalaman ng Claims Board na ang pinag-uusapan dito ay batas militar na ang kapangyarihang militar ang siyang namayani laban sa mga institusyong sibilyan? Ano ang maaasahan mo sa mga biktima na makakuha ng mga ganong papeles? Marami sa kanila ay mga magsasaka at karaniwang mamamayan. Paano naman makakapagbigay ng mga release papers ang mailigal na inaresto gayong wala namang mga ganong papeles noong panahon ng batas na militar? At sa susunod na balita, pambansang alagad ng sining na si Lumbera, itinuring na katangahan ang pagtatanggal ng Pilipino sa kolehiyo. Ito ay isang pahayag mula sa kanya. Sa kanyang sariling Facebook account ay tinawag ni Benvenido Lumbera, pambansang alagad ng sining sa panitikan, na isang nakahihindik na katangahan ang pahayag ng kapwa manunulat na si Dr. Isagani Cruz hinggil sa CHED memo na magtatanggal sa Pilipino sa tertiary level. Sa isang pahayag ni Dr. Isagani Cruz sa State of the Nation ng GMA7 noong Agosto 19, ang mga batang nagdaan na sa elementary at high school ay dapat daw natuto na ng Pilipino at katangahan na ng estudyante kung hindi iyon naganap. Sa makatuwid, ayon kay Cruz, wala nang pangangailangan na ituro pa ito sa kolehiyo. Naging estudyante ni Lumbera si Cruz sa graduate school noon sa Ateneo at lubos nitong ikinamangha ang tinuran ni Cruz. Ayon pa sa kanya, iginagalang ko siya bilang napakatalinong estudyante ng panitikan. Bakit? Hindi ba niya alam na ang alinmang kursong Pilipino sa kolehiyo ay kursong iaayon sa propesyong itinutungo ng estudyante? Kursong pinuunlad tungo sa siyensya, lingwistika, panitikan, sosyolohiya, antropolohiya at iba pa? Nakapanghihinayang na ang isang kagalang-galang na intelektual ay kiriringgan ng talamang na katangahan, ang nakadidismayang pahayag ni Lumbera. At ang susunod natin ay ang feature interview kasama si Father Rex Reyes, ang pangkalatang kalihim ng National Council of Churches in the Philippines. Magandang gabi po at ito po muli si Rhea Gamana sa Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Ngayong gabi po, it is an honor for me to speak with Father Rex Reyes. Siya po ang General Secretary ng National Council of Churches in the Philippines. Nandito po siya sa Canada for Conference. Pag-uusapan po natin ngayon ang kalagayan ng mga indigenous peoples po sa Pilipinas at pag-uusapan din natin yung situation ng peace and serving the justice to the people. At yung Cordillera Day, paano siya nagsimula at bakit tuloy-tuloy pa rin yung celebration ng Cordillera Day at marami pang iba. Kaya po, magandang gabi po, Father Rex Reyes, at maraming salamat po sa pagpapa-unlock dito sa amin sa Radyo Migrante. Sisimulan ko po yung tanong. May nabasa ko sa isang speech ninyo na sabi nyo, Cordillera Day has a face, the face of Makliing Dulag. Pakipaliwanag po kung anong ibig sabihin nun and moving forward po, ano po yung konkretong kalagayan ngayon ng mga indigenous peoples po sa Pilipinas? Okay, magandang gabi Rhea, magandang gabi sa mga tagapakinig ng Radio Migrante. Tama po, actually when I said Cordillera Day has a face and it has the face of Makliing Dulag, it's precisely because of the martyrdom or the assassination of Makliing Dulag that we have Cordillera Day. In other words, Cordillera Day is a celebration of his martyrdom. It's not that we celebrated the fact that he was killed, but rather we celebrated the fact that out of his brutal assassination and killing was born the idea of a more proactive struggle for Igorot consciousness. And when I say Igorot consciousness, I hope I will not be assuming too much if I say indigenous people's consciousness for that matter. And it's a consciousness that resonates with the resistance to aggressive development. The terms aggressive development has been used for a long time, but when we say aggressive development, it simply means yung sobrang pag-i-exploit sa ating mga kalikasan, in my context sa Cordilleras, sa aming bundok, sa kabundukan, which includes the rivers, the trees, and everything that is above ground and underground. And that's exactly how I came into the picture. I was a young, I'm still young, but in my still younger days, I was born carefree in the town of Zagada.
And it was actually my encounter with MacLean Dulag that changed the course of the way I thought and the way I perceived the wider society and the way I looked at my being an Igorot, kung paano ko tingnan ng aking sarili bilang isang pambansang minorya. He was still alive, and I attended 3 or 4 mass gatherings in Kalinga in those years, and the issues there were twofold. On the other side of Sagada was the plan to cut all trees. There was this cousin of Ferdinand Marcos who went by the name of Dicini, and suddenly he comes to Abra and the rest of the Cordillera and says he owns those trees. That's preposterous, if that downright ridiculous for a man whom we have never heard to come out one day and says he owns those trees. All we knew was those trees were planted by our fathers and mothers before us. And even God himself planted those trees, and God doesn't even make the claim to own those trees. So that was one. Then on the other side, with the help of the World Bank and other multinational industries, they wanted to build those dams along the Chico River. They planned to make 4 dams, and that's how MacLean Dulag came about. He was a leader, but he wasn't a leader. He wasn't the kind of leader that you would imagine of a leader to be, leading his tribe into a war path. He was a leader who led his tribe in understanding the dynamics and the nature of the struggle that the Igorot people were undertaking. And that included appreciating who we are. In other words, to resist development aggression at the time was to have a deeper understanding of who we are as a people, why we were doing those things, why we were resisting, and why others should resist, even those who were non-Igorots. That's the long story of it. Balikan po natin yung part na yung land, no, at saka trees, kasi sinabi nyo, we are stewards of our land. Sa isang nyo naman, yung isang excerpt, no, nung speech nyo, nung nagsalita kayo dito sa Cordillera Day on May 7, 2011, ang sabi nyo dito, as stewards, we hold on to traditional values of community and sharing to resist the consumerism that is tearing us into individual shreds. Only the united and collective will of the people, nurtured and protected by age-old values, will carry us through in the struggle to defend patrimony. We neither romanticize nor idealize this. Ano po bang ibig sabihin nun? Madalas sinasabi nila pag traditional value outdated na yon, passé na yon, or it is something that should be accessed lang sa Google. Ginugoogle lang ang mga iyon dahil hindi na yon ginagamit ngayon. Parang kumbaga sa cellphone, it's like the first cellphone na mahaba-haba na may antenna pa, at yung cellphone ngayon na may tape recorder, may camera pa, may kung ano-ano pang meron. So yung isang cellphone ay hindi na ginagamit dahil old na, kahit gumagana. In other words, the idea of having a cellphone was to be able to communicate. That's first and basic. And the idea, I can say that's already a very, very traditional definition of what a cell phone is. A cell phone is something that maybe you want a cell phone that can even program what you dream of and what you should not dream about. But anyway, that's beside the point. Ang sinasabi ko lang is that traditional though they may seem to be, I will say that they have withstood the test of time. In other words, when you say you are a steward of creation, that's as old as the Bible itself. For those who claim to be Christians, you can go back to your Old Testament studies to find out that from the beginning of creation, there was this task to be a steward of the earth, to be a steward of creation. And the indigenous people's definition of that is that you take only what is sufficient for your use. Well, you can take a little bit of an extra, pangbaon halimbawa, but it's not a thing like you get so much and you exploit and you want it finished in 1 year or 10 years. Ubusin mo simply because of your greed or your obsession for profit. Any human activity that destroys resources
and primarily motivated by nothing but profit, and profit is against the idea of being stewards of creation. They're not there forever. Matatapos din yun mauubos din yun. And what shall you do? Ngayon pa lang, when we call Mother Earth, sirang-sira na ang nanay natin na Earth. Mother Earth is no longer capable of giving us the life-sustaining mechanism that we need, katulad ng isang nanay. You still want it to be mangled further? Hanggang saan? Hanggang saan matatapos ang inyong greed and your desire for more? So, yung consumerism na yun, delikado yan kahit saan ka magpunta. And then, the second point that I would like to say is, the traditional knowledge and traditional beliefs have been there for ages. Itong consumerist society natin na inintroduce ng West is very recent. And one of these days, when we shall have destroyed everything, we will go back to the time-tested values and seek their help. Sigurado ako, babalik din kayo sa mga indigenous peoples at hihingi kayo ng tulong kung paano tayo makaahon pag sirang-sira na lahat. Kanina, within our conversation, nabanggit niyo yung simbahan. I'm gonna quote yung isa sa mga speeches niyo. Sinabi niyo dito, it is also good to see churches struggling to be relevant by taking on the people's issues as their own. Ang tanong ko po, gaano kahalaga yung role ng faith community struggling for true justice and democracy and peace para po sa lahat, para po sa buong sambayanan? Mahalaga kasi ang faith is not just something that you have to explain certain things. Faith is also something that you need in order to sustain what makes up for life. In other words, life is not just having a faith that says, let's be faithful because tomorrow we will go there in the sweet by and by. It should be something that moves us, that challenges us to see why is it that we can't enjoy what we are supposed to be enjoying. Of course, the church can always say, come to church and you will enjoy what you are not enjoying. That's not true. I mean, if the church will continue saying that, it will become irrelevant. Wala nang magsisimba at wala nang pupunta. And probably that's one reason why so many churches in many parts of the Western world are being emptied. Swerte tayo ng mga Pilipino dahil kahit papaano, kahit ayaw natin kay bishop, kahit ayaw natin kay father, kay pastor, nagsisimba pa rin tayo. But that's just one side of the coin. Look at the present Pope now. Ang mga binabanggit ng Pope, I will just say that I am an Anglican first and foremost, so I cannot assume to, but listening to the Pope now, you have a Pope that tries to encourage the church to make a difference in the lives of people. There's a difference between a church that sustains itself as an institution from a church that looks at itself as greater people's movement for change. Ayon yung language na change, sige, transformation, renewal na lang para mas churchy ang dating. But it means the same thing for the renewal and transformation of ourselves and our bodies and perhaps our souls. If not for the redemption. Kasi in the end, kung ibabase natin sa ating pananampalataya, isa lang naman tanong ni Jesus pagdating niya How much have you fed the hungry? How much have you given water to the thirsty? Pagkain, tubig, binebenta na ngayon. Maybe I will just suggest that we read kung paano dinidescribe ni Jesus Christ ang kanyang pagbabalik sa Matthew 25. Para po sa inyo, do you think may pag-asa pa? May pag-asa pang mabigyan ng self-determination ang sambayan ng Pilipino, magkaroon ng tunay na kalayaan at saka katahimikan sa Pilipinas? Meron.
Ang laki ng pag-asa. Nakita niyo ba yung nasa SONA? Wala ako nung SONA, itong huling SONA, pero mga kababayan, nakita niyo yon, nakita ko. Mga kabataan, libu-libong kabataan na sumisigaw dyan. Sino ba naman gustong sumigaw dyan? Nobody likes to, we don't want to go to rallies actually. We want to do those things that we ought to be doing, enjoying life, going to school, staying healthy. We don't even like to go out of our country. Hanggat maaari. Stay at home, those things. But precisely why we have to go through all of this, because we have dreams. Na meron tayong mga iniisip, na meron tayong we hope for something else, and we hope for changes that will make it possible for us to enjoy those things that we need to be doing. And ako, I'm at the twilight of my active years in the ministry. I will be retiring a few years from now. Maybe look for a job in Canada. But when I look at the young people everywhere joining this great movement to demand for change, certainly there is hope. And over the week, I was in First Nations community reservations in London, somewhere in London, Canada. And I have also seen some young people there, and there's hope. Basta tayo naniniwala na hanggat may inaapi at nagdurusa ang mga tao, babangon itong mga ating mamamayan na magpipiglas. And let me say, it's a struggle. It doesn't come in a platter of apple pie, or in a can or in a container of maple, what do you call this? Maple syrup. Aba, paghihirapan din yun. Baka nakalimutan yung panahon ng revolusyon. Hindi naman, talaga namang mahirap. But the feeling is good. So when I see those young people, not that I want them to see in the streets every day, I wish they don't have to. But when they themselves of their own accord, sarili nilang pagpapasya, sumali dyan at tumutugon sa panawagan ng pakikiisa tungo sa pagbabago sa lipunan, may pag-asa. Speaking of changes po, nabanggit rin ninyo sa isa sa mga speeches nyo na the indigenous peoples in the Philippines are not against mining per se. So with that being said, ano po ba yung ideal para sa lahat na alternative, in replacement dito sa mga foreign mining entities na ito na gumagawa ng large-scale mining? Parang sa isang bahay yan eh. Okay ba sa inyo na pag meron kayong bisita, tapos sasabihin ng bisita sa inyo na amin ang inyong kwarto ha? Doon na lang kayo sa sala tulog. Hindi pwede yan. The point is, when we say we are not against mining or we are not anti-development, we are not impervious to the needs of the country. Hindi naman kami totally unmindful sa pangangailangan ng bansang Republika ng Pilipinas, kung iyan ang pag-uusapan. So, ang ibig sabihin, kaya naman umaayaw ang indigenous peoples dahil lumulusot naman sa bansa yung ating resources, nawawala. Saan napupunta? Sa ibang bansa? Bakit ganun? Sana, kung sasabihin nila na pwede bang kumuha tayo dito dahil kailangan magtayo tayo ng pabrika ng steel industry doon sa Subic, o kailangan magtayo tayo ng ganitong industry sa Cubao o sa Quiapo o sa Antipolo o kaya sa Bulacan, bakit naman hindi? Ang pinupunto dito is meron nga naman tayong ang yaman-yaman nga naman ng bansa natin, sa iba naman napupunta. That is what is entirely wrong with the whole thing. I don't think indigenous peoples will say no if we use those resources to nationalize our country, to provide jobs for many of our
scientists and engineers and all of those people to generate resources to train, give proper education and proper health care. Wala naman masama dun eh. So, yun ang ibig kong sabihin when I said we are not anti-development, but we need a mining policy that is sensitive to our needs in the Philippines. And if I may make a pitch, kaya nga tayo sumusuporta doon sa People's Mining Bill dahil maraming kulang doon, but generally it's a good start as compared to the Philippine Mining Act of 1995. Ay talaga naman. Maikling mensahe po para sa mga nakikinig sa ating ngayong gabi sa Radyo Migrante. Magandang gabi ulit mga kababayan ko. The best thing that could happen is for us to continue talking about the issues. Let's not try to be partisan about this. Nakasalalay sa ating lahat ang kinabukasan ng ating bansa. And there is no point to dwelling on an argument whether one is wrong and one is right and this side is wrong and this one is nothing else. What I would really encourage is more opportunities, more commitment on our parts to try to really talk about the issues. Huwag na po nating debatihin. Let's talk about it. Kasi if we debate on it, we will spend our time disproving the other and maintaining our own position. But if we discuss it, talk about it, then certainly wala naman talagang ibang paraan para malaman natin ang katotohanan ng ating bansa. Ang katotohanan na malaki pa rin ang kahirapan, ang katotohanan na malayo-layo pa rin ang ating tahakin para maging malaya at tunay na manilbihan ang mga nagsasabi na gusto nilang magsilbi. Katulad ngayon na katatapos lang ang sona ng ating Pangulo, marahil you will like to say he said right and somebody will say he said wrong. Let's not dwell on that, my dear friends. Let's rather see objectively what is happening in our country. You're in the best position to do that because you're outside of the Philippines, so you can look at it from afar and talk about why there is so much suffering and why there is so much misery. Look at the greater majority. Look at the survivors of the disasters and why they are complaining until this very day. Let's not be blinded by any attempts to cover things and paint things in a rosy way. Mas maganda na tingnan natin objectively kaysa yung magpanggap tayo na maganda-ganda ang nangyayari na hindi naman totoo. In the end, lahat tayo mahihirapan. Lahat tayo will be guilty. And when you have guilty feelings, it's not very good. You cannot really do something if you have guilty feelings, di ba? So, magandang gabi. Uli mga kababayan. Maraming salamat, Father Rex Reyes, General Secretary ng National Council of Churches in the Philippines. Maraming salamat po. At salamat, Rhea, dun sa sa magandang interview kasama si Father Rex Reyes. May ilang punto lang na gustong i-highlight yung Radyo Migrante Collective. At ito yung ilan sa kanila. Una, nakikita natin sa pagsasalaysay ni Padre Rex Reyes na ang pandarambong ng likas nating yaman sa Pilipinas at ang paglabag sa karapatang pantao ay lubhang magkaugnay. Sabi niya sa talumpati niya tungkol sa resource extraction, 75% na ng Cordillera ay meron ng mining claims ng mga banyagang corporation. May mga paramilitary na taga-gwardiya ang mga korporasyong ito. Binigyan daw ng training sa human rights ang mga ito at ginawaran nga daw ni Stephen Harper ng Prime Minister ng Canada ng mga certificates sa human rights ang ilan sa mga ito. Sa balit, sabi naman ni Father Rex, sa kabilang banda, bakit naman nasa isang Toronto-based Canadian corporation ang Olympus, merong 3 leader manggagawa na pinatay sa kanilang history? Wala pa rin nagbago sa mga kalagayan tungkol dito. Nung panahon ni Macleing Dulag na lumaban sa mga binalak na mga rubber plantations at Chico River Dam, pinatay ang leader na ito. Gayong boses at diwa lang ang kanyang sandata. Bakit nga ba kung saan may mining at natural resource explorations, doon naman may human rights violations?
Sa mga katutubong Pilipino, lalo na sa mga taga-Cordillera, mahalaga ang lupa. Kaya ganito karubdob ang pagtatanggol nila sa lupa. Ika nga ni Father Rex Reyes sa interview ulit kanina, wala naman silang pensyon at sabi ni Amang Makliing Dulag, lupa ang kanilang buhay. Mhm. Ikalawang punto, Oo. Meron ding connection, no? Ang mga karasang pandaklot ng yaman natin at ang militarisasyon at ang pagbuhos palabas ng mga migrante sa iba't ibang dako ng mundo. Di naman masasabing na tayo mga Pilipino ay may ganansya sa pagmimina at sa iba pang pagdadaklot sa yaman natin at hindi naman ito economic development, no, para sa lahat, para sa buong sambayanan. At ayon pa nga sa isang Canadian na researcher na si Salima Valiani, ang sabi niya, sa bawat ganansyang US dollars mula sa mining, $7 na US. 1:7 kumbaga. Exactly. Ang katumbas na remittance na padala ng mga migrante. Sa makatuwid, kahit pa may tinatawag na foreign investment sa atin, tayo pa mga migrante ang pinagkikitaan ng pamahalaang na nasa Pilipinas. Pero tanong pa rin natin, sino nga ba ang nagbibigay ng proteksyon natin para sa ating kapakanan? At isa lang to sa punto dun sa maraming mga minority groups sa ating bansa. Kasi ang Cordillera ay nasa Luzon. Marami pa tayong mga isla sa Visayas at Mindanao. At katulad ng anong nabalita natin kanina, yung Manobo leader, di ba, si Yanasque Enriquez, madami silang mga issue patungkol sa pagmamayari ng lupa, reforma sa production sa agrikultura, at yung mga lumad, no, area sa Mindanao. Kaya nga, ang napakalawak, no, ng saklaw ng buong pambansang minorya. Kaya nga tayo dito sa Radyo Migrante ay talagang nanindigan na patuloy na makibahagi, no, sa pagsulong ng pagpapasya sa sarili ng lahat ng mga pambansang minorya sa Pilipinas. So kung susumahin natin, anong magiging grado ni Pangulong Benigno Aquino sa kalagayan ng pambansang minorya? Bakit ka tawa-tawa? Kasi alam mo naman anong sagot ko dyan, eh. Okay, so magbibigay ba tayo isang bagsak? Sasabihin ko sana F. Okay. Yun po si Padre Rex ng National Council of Churches in the Philippines at yun po ang synthesis, no, ng Radyo Migrante Collective. Susunod naman yung interview natin sa mga migrante sa segment natin na Pulso ng Migrante, ang inyong mga street correspondents dito sa Radyo Migrante upang talakayin ang topic ng nung kaso ni Lilia Ordinario Joaquin. So pakikinggan po natin ang Pulso ng Migrante mula po sa ating mga kababayan somewhere in Toronto. Ako si Paulina Corpus. Ako ay naniniwala na ang mga pagbabagong ini-implement ng gobyernong ito ay pahirap sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito ng malinis at naghihirap dito ng hiwalay sa kanilang pamilya upang pangalagaan ang mga pamilya at mga pamilya ng mga ibang tao. Kaya ang pagbabagong ginagawa ng gobyerno ay pahirap sa kanila. At ako ay nagagalak sa balitang hindi pinauwi si Lilia. Ito ang patunay na ang pakikipaglaban at suporta ng ating mga organisasyon katulad ng Migrante Canada ay importante. Importanteng magkaisa tayo bilang Pilipino at bilang mga taong may sa social justice na magkaisa tayo para ipanalo ang mga nararapat na mga causes na itinalaban nating issue dito sa Canada. Itinutulak ngayon ay landed now na lahat ng mga live-in caregivers or temporary workers na magtatrabaho dito ay magbigyan ng landed status kaagad. After all, sila ay nagtatrabaho dito at tumutulong sa ekonomiya ng Canada. Di mabuti naman congratulations at nanalo siya. At pinagdadasal din siyempre na kung hanggat maaari hindi siya dapat na pauwiin dahil nasa tama naman siyang proseso Hindi naman siya nasa mali na hindi niya sinunod kundi nagkataon lang na delay ang processing, di ba?
Nagtrabaho siya ng Mungkupil, wala siya ibang choice eh. Paano siya mabubuhay kung hindi niya gagawin yon habang hinihintay? Ang delay ng processing is not on her side, but on the part of the government, right? So, hindi sa kanyang kasalanan noon. Dahil kung na-expedite yun, hindi niya gagawin yun. Dahil hindi siya mabubuhay, paano niya gagawin ng sarili sa pinaglaban niyang karapatan? Congratulations, Lilia, sa pag-ayos ng papilis mo na hindi ka na makaka-uwi sa Pilipinas. Ayos na. Congratulations, Tita Rose. Maganda. It's a good news, and of course the Filipino community in Toronto would like to rejoice with her, and it's a good thing that her family will come and join her also. And of course, we are thankful to the groups like Migrante and other community groups that supported her in this time of need. And we're very lucky to have these groups with us. Okay, I don't have to be naming all the groups, but I would say congratulations to them. I hope they continue their good work in supporting and helping our fellow kababayan, especially no offense, our caregiver nannies, and those who like to become part of Canadian society. One is San Juan. Teacher ako. As much as I support Filipinos working, if everybody has to go through the proper paperwork, then everybody should. Rules are rules, laws are laws, regulations are regulations. Then there you go. So then, if that was the case, then the story is dropped and that's it. Move on with your life. Muntanyo sa